Lipat naman tayo kay Uburo, na bigla na lang napasigaw habang nagsasabi na mukhang siya ay nakalimutan nilang lahat. Ito ay noong habang sila ay hinahabol ng mga halimaw na Drake ay bigla na lang siyang iniwan ni Dibbo kaya siya ay napatanong kung bakit pa siya nila dinala dito. At kung hindi dahil sa isang maliit na butas sa kuweba ay marahil siya ay patay na ngayon. Subalit nasabi ni Uburo na hindi siya makakapagtago dito ng panghabang buhay, ito ay dahil kung magagawang makalabas ng iba sa gate ay maiiwan siya ng mag-isa sa loob. Kaya nang mapansin ni Uburo na tahimik na ang paligid ng butas, siya ay agad na lumabas. Kung saan di kalaunan, makikita natin ang kanyang paglilibot sa paligid ng kuweba. Habang siya naman ay nagtatago sa isang Drake, siya ay napaisip na siya ay isang two-circle na adventurer kaya hindi siya mamamatay na lang ng ganito kadali. Di kalaunan sa kanyang paglalakbay, nagawa nitong mahanap ang ikalawang gate sa loob ng kuweba kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin at kung siya ba ay maghihintay na lang muna. Nang may bigla na lang siyang napansin sa kanyang balikat na isang nilalang, nalabis niya namang ikinabigla kaya siya ay napatumba sa lupa. Subalit napansin nito na ito ay ang alagang pet snail ni Elle. Napatanong naman siya sa nilalang kung ano ang ginagawa nito dito, nang hindi sinasadyang mahawakan ni Uburo ang ikalawang gate. Nagumawa naman ng tunog kaya ito ay kanyang ipinagtaka. Nang bigla na lang siyang hinigop ng gate kaya siya ay napasigaw na lamang. Pagkatapos nito ay makikita naman natin ang paglapit ng pet snail sa ikalawang gate. Kung saan ito ay napabuntong hininga na lamang. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita din natin ang bakas na kanyang iniwan dahil sa pagsunod nito papasok sa ikalawang gate. Bumalik naman tayo kay Elle habang nagsasabi na sila ay manatili. Ito ay dahil tatapusin niya kaagad ang mga pirata gamit ng kanyang mga pinaulang skill na fire arrow. Agad naman siyang tinutukan ni Miner ng kanyang baril at nagsabi na siya ay magpaliwanag. Nang bigla na lang may sumulpot na isang pag-atake, nalabis namang ikinabahala ni Elle kaya siya ay agad na napalingon. Subalit agad naman itong tumama kaya ito ay naglikha ng napakalakas na pagsabog na umabot pa papunta kay Miner at Zio. Ang pag-ataking ito ay nanggaling sa kakapasok pa lang na pirata na si Cadrol, kung saan nasabi nito na mukhang sila ay hindi pa nahuli. Di kalaunan, makikita naman natin ang paglabas ni Elle sa usok at pagtakbo nito papalayo. Kaya agad na inutusan ni Cadrol ang kanyang mga kasamahan para siya ay habulin. Nasabi naman ito kay Miner na mukhang ginawa rin ni Elle ang parehong bagay sa 100-man gate na kanyang pinasukan. Dagdag pa niya na ito ay nauunawaan ni Kyrene kaya sila ay kanyang ipinadala dito. Ngunit napatanong lang si Miner kung ito ba ay totoo. Pumunta naman tayo kay Elle habang patuloy na tumatakbo, kung saan bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang fire arrow na mayroong telekinesis. Na agad namang tumama sa mga humahabol sa kanyang mga tagasunod na pirata na agad naman nilang ikinamatay. Dahil dito, naiinis na natanong ng isang pirata kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kakampi dahil ito ay isang tao lamang. Nang bigla na lang din siyang nagpalabas ng kanyang skill na tinatawag na Swift Fire gamit ng kanyang baril, na naglikha naman ng malaking pagsabog ng ito ay tumama. Kaya naisip ng lalaking pirata na si Elle ay kanyang nahuli. Nang bigla na lang mayroong napakalaking apoy ang bigla na lang sumulpot papalapit sa mga pirata. Nalabis naman nilang ikinagulat at ikinabahala. Kung saan ang ito ay tumama sa kanila, ito ay nagpalabas naman ng napakalakas na pagsabog. Habang patuloy namang tumatakbo si Elle, napaisip siya na nahuli nito ang tatlo subalit mayroon pang madaming kalaban ang pumasok sa gate, kaya natanong nito kung nalaman ba ng mga tagasunod ang kanyang pinaplano. Nang bigla na lang mayroong isang anino ang sumulpot sa kanyang harapan na labis niyang ikinabahala. Naagad naman siyang inatake, ngunit bahagya niya naman itong naiwasan. Ito ay si Miner habang angat-angat ang kanyang dalawang baril na nagsasabi na hindi siya magmimintis. Kung saan makikita natin ang kanyang pagpapaulan ng mga pag-atake papunta sa tumatakbong si Elle sa loob ng kuweba. Habang patuloy namang tumatakbo si Elle ay napansin nito ang ikalawang gate. Kaya habang hawak-hawak ni Cadrol ang isang bomba sa kanyang kamay, napasabi siya sa kanyang mga kasamahan na sila ay yumuko, na ikinabigla naman ni Zio. Ngunit makikita natin ang pagliliwanag ng item sa mata ni Elle, kasabay nito ay ang paggamit niya ng kanyang telekinesis. Na naging dahilan naman ang pagkahulog ng isang malaking bato sa harap ni Miner kaya siya ay napahinto. Ang bomba namang itinapon ni Cadrol ay agad na lumiwanag, na agad ding naglikha ng napakalakas na pagsabog sa buong kuweba pagkatapos. Dahil dito,
ang mga bato naman sa kisame ng kuweba ay nahulog. Kung saan makikita natin ang pagtumpok ng mga malalaking bato papunta sa lupa kung saan si Miner naruroon. Agad namang lumapit ang mga pirata dito, subalit wala silang may nagawa kundi ang mapamura na lamang. Pumunta naman tayo sa loob ng tumpok ng mga bato, kung saan makikita natin si Miner na umuubo dahil sa alikabok. Nang bigla na lang may lumiwanag na isang staff, na labis namang ikinabahala ni Miner kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Agad naman itong iniangat ang kanyang baril. Subalit ang nasa kanyang harapan ay si El habang hawak-hawak ang kanyang staff at itinututok ang kanyang skill na fire arrow papunta sa kanya. Mapapansin din natin dito na sila ay hindi nadaganan ng mga bato dahil ito ay ginamitan ni El ng kanyang telekinesis. Natanong naman ni Miner kung ano ang kanyang problema at kung ano ang sinusubukang gawin ng bastardong si El. Naging tahimik naman si El habang siya ay tinututukan ni Miner ng kanyang baril. Subalit pagkalipas ng ilang sandali, natanong nito si Miner kung handa na ba nitong tanggapin ang katotohanan. Kung saan makikita lang natin ang panginginig ng kamay ni Miner habang hawak-hawak ang kanyang baril. Lumipat naman tayo sa labas ng tumpok ng mga bato habang hawak-hawak din ni Zio ang damit ni Cadral. Naiinis nitong natanong kung para saan itong kanyang ginawa dahil dinamay nito pati si Miner. Subalit bago pa man makapagsalita si Cadral ay may bigla na lang sumabog sa tumpok ng mga bato, na umagaw naman ang atensyon ng lahat ng mga pirata. Dahil dito, pasigaw na natanong ni Zio sa butas kung si Miner ba ay nabubuhay. Nang bigla na lang mayroong lumabas na isang fire arrow sa butas, na agad namang humiwalay kay Cadral at kay Zio. Subalit hindi pa dito nagtatapos dahil may bigla na lang umangat ng kanyang sandatang baril. Nalabis namang ikinagulat at ikinabahala ni Cadral. Ito ay dahil di kalaunan, siya ay natamaan ng mga ginawa nitong pag-atake kaya nabutas ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya habang siya ay naliligo sa kanyang sariling dugo, siya ay napatanong na lamang kung bakit. Makikita naman natin ang paglabas ni Miner sa tumpok ng mga bato habang nagliliwanag ang kanyang mata. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Zio, kaya siya ay napatanong kung bakit ito nagawa ni Miner. Napatanong naman si Miner kay El kung ano ang resulta, subalit sinabihan lang siya ni El na siya ay nagsayang ng kanyang mana dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Dagdag pa nito habang silang dalawa ay nakaharap sa mga pirata, na gaya ng kanyang inaasahan, ito ay ang lahat ng mga bagong pirata na pumasok sa loob ng gate. Kaya agad na tinawag ni Miner ang atensyon ni Zio, at nasabi nito sa kanya na kunin ang kanilang mga kasama at umalis na dito kaagad, na labis namang ipinagtaka ni Zio. Dagdag pa ni Miner habang angat-angat ang kanyang sandatang baril, na ito ay ang utos ng kanilang captain na si Kairin. Kung saan makikita natin ngayon na mayroon na siyang suot na gintong kwintas. Lumipat naman tayo sa ikalawang gate, kung saan nasabi ni Uburo na hindi niya sinasadyang makapasok dito dahil siya ay maghihintay lang sana sa labas. Dahil naman sa kanyang nakikitang kakaiba sa paligid, natanong nito kung itong lugar ba ay isang kuweba. Bigla namang naagaw ang kanyang pansin, ito ay dahil sa nakita niyang isang anino sa malayo kaya napatanong siya kung ito ba ay isang tao. Agad din niya itong nilapitan at tinawag, na ipinagtaka naman ng pet snail ni El. Habang siya naman ay papalapit sa anino, nasabi ni Uburo na siya ay nahiwalay sa kanyang party kaya maayos lang ba kung sila ay magsama. Nang bigla na lang inatake ng pet snail ang kanyang paa, kaya nawala siya sa kanyang pagkakabalanse. Agad naman siyang natumba sa lupa kaya pag-alit nitong natanong sa nilalang kung ano ang kanyang ginagawa, at siya ay kanyang lulutuin dahil dito. Subalit habang siya ay nasa lupa ay bigla namang lumapit sa kanya ang kanyang tinawag, ngunit ang inaakala niyang isang tao ay isa palang halimaw na may kombinasyon na anyo ng isang tao at isang mushroom. Nalabis niya namang ikinagulat kaya siya ay napasigaw ng napakalakas. Kasunod nito ay ang paggising at paglabas ng mga kakaibang mushroom na mga halimaw sa paligid ng ikalawang gate. Bumalik naman tayo kay Miner habang angat-angat ang kanyang sandatang baril, nasabi nito na ito ay utos ng kanilang captain na si Kairin. Kung saan may napansin sa kanya ang mga pirata, ito ay dahil sa kanya ngayong suot na gintong kwintas. Bahagya naman tayong bumalik sa istorya, kung saan natanong ni Miner kung ano ang ginagawa ni El. Saglit namang natigilan si El habang nakatutok ang baril ni Miner sa kanya. Subalit pagkalipas ng ilang sandali, natanong nito si Miner kung alam niya ba ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng Eagle Eye na si Leia. Nalabis namang ikinabigla ni Miner.
Kaya natanong nito si Elle kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinagot naman siya ni Elle na lampas sa malaking tumpok ng mga batong ito, mayroong mga tagasunod ng Black Magician sa kanyang mga kaibigan na ang dahilan sa likod ng pagkamatay ng Eagle Eye. Kaya pag-alit naman siyang sinabihan ni Miner na manahimik, subalit nasabi ni Elle na alam na din itong lahat ni Kyrene kaya siya ay nandito. Dagdag pa nito kung hindi ba napapansin ni Miner na siya ay kanilang pilit na hinihiwalay kay Kyrene, ito ay dahil ang kanilang sunod na target ay ang kanyang ikalawang disciple. At ibig nitong sabihin, ito ay si Miner. Na labis naman niyang hindi inaasahan kaya siya ay natigilan sa kanyang kinauupuan. Hindi naman mapaniwalaan ni Miner na mayroong mga tagasunod sa loob ng kanyang mga kasamahan at ang pumatay pa mismo kay Leia. Nang bigla na lang may ipinalabas si Elle na isang gintong kwintas, at nasabi kay Miner na gusto itong ibigay ni Kyrene sa kanya, na muli namang ikinabigla ni Miner dahil nakakasigurado siya na ito ay ang kwintas ni Kyrene. Ito ay isang bagay na hindi lang basta-basta ibibigay ni Kyrene kung kanino dahil ito ay kanyang simbolo, kaya ang ibig nitong sabihin ay tunay ngang alam ni Kyrene ang mga bagay kaya siya ay kanyang pinuprotektahan. Habang inaangat naman ni Miner ang kanyang baril, natanong nito kay Elle kung ang lahat ba ng kanyang mga pinatay ay mga tagasunod ng Black Magician, na agad namang pinasang-ayunan ni Elle. Kaya natanong ni Miner kung paano niyang pinagkaiba ang mga tagasunod ng Black Magician, kung saan makikita na lang natin ang pagliliwanag ng item sa isang mata ni Elle. Pumunta naman tayo sa mga Cross Hunters, kung saan nasabi ng lalaki kay Cheryl na sa tingin niya ito ay hindi tama. Ito ay dahil kilala sila ni Elle at alam din ito ang mga item na mayroon sila. Kaya dagdag pa nito na ito ay kahina-hinala kaya siya ay hindi nila mapagkakatiwalaan. Ang Penetration Monocle, ito ay isang item na makakapagbigay daan para sa gumagamit na makita ang daloy ng mana. Ito ay isang magandang pamamaraan para mahanap ang mga tagasunod ng Black Magician, subalit ang hindi magandang bahagi sa item na ito ay kumokonsumo ito ng maraming mana. Nasabi ni Cheryl na wala rin namang may nakagamit ng item na ito pagkatapos na mamatay ng kanilang isang kasama, kaya natanong nito sa kanyang isang kasama kung hindi ba nito alam na ito ay gumagana lamang kung magkaugma ang item sa elemento ng gumagamit nito. Kaya napasabi naman si Cheryl na gayunpaman ay hindi niya alam kung papaano itong magagamit ng isang lalaki na mukhang isang magician. Dagdag pa ni Cheryl na hindi niya din naman ito pinagkakatiwalaan, subalit tiyak na magkatugma ang kanilang mga layunin sa ngayon. Nasabi naman ng lalaki na marahil ito ay isa ding patibong dahil hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. Kaya napasabi si Cheryl na wala na din naman silang may magagawa dahil napahiram niya na ang item kay Elle. At ito ay magiging pabor sa kanila dahil kung ang mana ni Elle ay hindi makakasabay sa item, siya ay mamamatay bago pa man niya ito magamit. Kaya sila ay maghintay na lamang at manood sa kung ano ang sagot na ibibigay nito sa kanila. Bumalik naman tayo sa loob ng kuweba habang makikita natin ang paghaharap ni Elle kasama si Miner at ng mga pirata. Kung saan nasabi ni Elle na lahat sila maliban sa tatlong nasa harap ay mga tagasunod ng Black Magician. Na napaseryoso naman ang mukha ni Miner. Napatanong naman ng isang pirata kung anong mga tagasunod at anong kalokohan nito dahil wala naman siyang ebidensya. Kaya agad namang ginamit ni Elle ang item na Penetration Monocle sa kanyang isang mata. Napaisip naman si Elle na napakahirap tugisin ng mga tagasunod kahit nasa nakaraan niyang buhay. Ito ay dahil ang kanilang mga tattoo ay hindi lumalabas maliban na lang kung ito ay lalagyan mo ng mana, at ito din ay nakalagay sa kahit saang bahagi ng kanilang katawan. Habang makikita naman ni Elle ang daloy ng mana sa katawan ng kanyang kaharap, naisip niya na dahil hindi makita ang tattoo gamit ng mata lamang ay hindi nangangahulugan na ito ay wala dito. Kung saan sa ikalalimang parte nito ay may makikita tayong kulay pulang aura sa loob. Agad namang ginamit ni Elle ang kanyang telekinesis para kunin ang bangkay ni Cadral sa lupa. At habang hawak-hawak niya ito sa kanyang buhok, nasabi niya na sinusubukan niyang maging marespeto sa lahat ng tao subalit hindi ba sila masyadong matapang para dito. Kung saan ipinakita nito ang tattoo ng tagasunod ng Black Magician na nasa noo ni Cadral. Ito naman ay labis na ikinagulat at hindi mapaniwalaan ng mga kasamahang pirata ni Miner. Habang ang isang tagasunod na pirata naman ay napamura na lamang sa labis na pagkabahala sa kanilang pagkabuking. Dali-dali namang inangat ng iba pang mga tagasunod na pirata ang kanilang mga armas. Kung saan napasabi ang isang tagasunod na piratang lalaki na sila ay kanilang patayin kaya agad ang mga ito na nagpaulan ng kanilang mga pag-atake.
Agad naman itong naiwasan ng isang pirata at ni Zio habang siya ay napapatanong kung ano ang nangyayari. Kasunod nito ay ang pagpapalabas naman ni Zio ng kanyang malakas na skill na tinatawag na Cannon Splasher gamit ng kanyang malaking baril. Si Miner ay may seryosong mukha ding nagpalabas ng kanyang pag-atake, na agad namang ikinamatay ng isang tagasunod na pirata. Habang patuloy ang kanilang pakikipagbakbakan, nasabi ni LK Miner na nagamit na nito ang halos lahat ng kanyang mana sa paghahanap sa mga tagasunod ng Black Magician kaya sila ay magiging dehado sa puntong ito. Kaya naisip ni L na sila ay pumasok sa ikalawang gate na malapit sa kanila para magtago muna. Subalit sinabihan lang siya ni Miner na manahimik. Ito ay dahil siya mismo ang papatay sa mga tagasunod ng Black Magician. Nang bigla na lang may ipinalabas na item ang isang tagasunod na pirata at nasabi sa kanyang mga kasamahan na sila ay umatras muna kung ayaw nilang masaktan. Agad naman itong ginamit ang isang item na bungo na nagpapalabas ng kulay lilang aura at napasabi na ito ay oras na para sila ay manghuli. Ang kulay lilang usok naman ay agad na nakaabot sa kay Zio at Miner at pati na rin kay L, kung saan ito ay nagpalabas din ng kulay lilang mga kamay. Naagad namang pumalibot kay Miner kaya napatanong siya kung ano ito. At dahil wala siyang may nakikita, napatanong na lang si Miner kung ito ba ay isang ilusyon. Nang bigla na lang may tumama na isang bagay kay Miner na bahagya lang niyang naiwasan kaya nasugatan ang kanyang pisngi at naputol ang kanyang mga buhok. May malaking ngiti namang nasabi ng piratang tagasunod na ito ay nakakabilib dahil ito ay nagawa ni Miner kahit na wala siyang may nakikita. Subalit dagdag pa nito na si Miner ay maghanda. Ang kasamahan naman ni Miner na si Zio ay nababahalang napasigaw na wala siyang may nakikita, habang ang isa naman ay napapatanong kung ano ang nangyayari. Habang itinututok naman ng tagasunod na pirata ang kanyang baril sa natitigilang si Miner, nasabi nito na siya ay kanyang ipapadala kasama ng Eagle Eye dahil alam niyang miss niya na ito. Kaya agad din niya itong pinaputok. Kung saan habang makikita natin ang bala na papalapit sa mukha ni Miner, dagdag pang nasabi ng tagasunod na pirata na sabihan niya si Lea na siya ay kanyang binabati sa kabilang buhay. Tumalsik naman ang mga dugo pagkatapos nito. Subalit makikita natin ang biglang pagdating ni L, kung saan nagawa niyang maisalba si Miner sa tamang oras. Hindi naman ito mapaniwalaan ng piratang tagasunod, kaya napatanong siya kung papaano itong nangyari. Ito ay dahil hindi dapat ang mga ito na nakakakita, kung saan makikita natin ang pamumuti ng mga mata ni L at Miner dahil sa ginamit na item ng tagasunod. Subalit dahil sa penetration monocle na suot-suot pa ni L, nagagawa pa rin itong makita ang lahat ng mga tao gamit ng kanilang daloy ng mana. At dahil hindi nila malaman ang susunod na mga kilos ni L, agad na nag-utos ang lalaking tagasunod na siya ay kanilang barilin. Ngunit agad namang ginamit ni L ang kanyang telekinesis sa isang malaking bato, kaya ito ay nahulog sa kanilang harapan at naging panangga sa mga pagbaril ng mga tagasunod na pirata. Kasunod nito ay ang paggamit ni L ng kanyang nag-aapoy na staff, kung saan gamit ng kanyang fire arrow ay isa-isa nitong napatay ang lahat ng kanyang mga nadaanang kalaban. Agad namang nagpalabas ng pag-counter ang isang tagasunod na pirata gamit ng kanyang skill na tinatawag na Cannon Spike. Subalit ang skill nito ay walang kahirap-hirap lang na napasabog ng skill ni L na fire arrow. Kaya napasabi naman ng pirata na ito ay hindi posible, nang bigla na lang siyang natamaan ng fire arrow sa kanyang ulo na agad naman niyang ikinamatay. Dahil din dito, napaisip ang lalaking tagasunod na ito ay isang fire arrow lamang pero ito ay may kakaibang lakas. Agad naman siyang nag-utos sa kanyang mga kasamahan na ito ay kanilang pigilan. Ngunit agad namang ginamit ni L ang kanyang 4 na Phoenix Feather, kung saan ipinalabas nito ang kanyang malakas na skill na tinatawag na revolver papunta sa ginawang pag-atake ng mga tagasunod na pirata. Na agad namang naglikha ng malaking pagsabog na naramdaman ng mga nasa loob ng kuweba. Habang angat-angat nito ang bungo, nababahalang napatanong ang lalaking tagasunod kung papaanong iniba ni L ang direksyon ng kanyang fire arrow. Nang bigla na lang sumulpot si L sa kanyang tabi at agad na hiniwa ang kanyang kamay na hawak-hawak ang item. Kasunod nito ay ang agad din na pagsaksak ni L sa kanya gamit ng isang kutsilyo. Pagkatapos ay agad din itong ginamitan ng kanyang skill na apoy ang item na bungo, na agad namang nasira. Na naging dahilan naman ng pagbabalik ni Miner sa normal. Habang pabagsak naman ang tagasunod na pirata sa lupa, siya ay napamura at bigla na lang mayroong lumiwanag sa kanyang katawan. Ito ay isang bomba dahil sa skill na kanyang inactivate habang nagsasabi na itong lahat ay para sa Black Magician.
Makikita din natin ang paligid ng kuweba na napupuno ng mga bomba dahil sa ipinalabas nitong skill. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, ito ay nag-activate na naglikha naman ng napakalaking sunod-sunod na mga pagsabog sa paligid. Ang kaganapang ito ay nagawa namang mapatalsik si Miner at ang kanyang mga kasamahan. Subalit may makikita tayong isang bagay na napapalibutan ng telekinesis. Ito ay isang malaking bato na kinokontrol ni El na agad sinalo si Miner at ang ibang mga pirata. Napaisip naman si El na siya ay malapit na sa kanyang limit kaya kinakailangan nitong makapasok sa ikalawang gate bago pa siya maubusan ng mana. Habang sila ay patuloy na nakasakay sa batong ginamitan ni El ng kanyang telekinesis ay may bigla namang sumulpot sa tabi ni Miner na tagasunod. Kung saan agad siya nitong inatake kaya siya ay napatalsik palabas sa sinasakyan nilang bato, na ikinabahala naman ni Zio kaya siya ay napasigaw. Dali-dali namang ginamit ni El ang kanyang telekinesis para sagipin si Miner, ngunit ang tagasunod na pirata ay bigla nalang nagtapo ng bomba sa kanyang harapan. Naagad namang lumiwanag sa harap ni El kaya ito ay labis niyang ikinabahala. Dahil dito, makikita natin ang naging malaking pagsabog sa ikalawang gate. Kung saan nang si Miner ay nagkamalay. Labis na nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil habang siya ay nakaupo sa lupa, sa harap nito ay ang nasirang ikalawang gate dahil sa naging malaking pagsabog sa itinapo na bomba ng tagasunod.